Praise the Lord! Dakila po ang pangalan ng ating dakilang Panginoon na siya pong nagbibigay sa atin ng magandang kalakasan at magandang kalusugan sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kapwa, manggagawa ng ating Panginoon sa platform na ito ay isang mapagpalang umaga, araw at gabi po sa ating lahat. Gayon din sa mga masipag na mga prayer warriors sa bawat sulok ng bawat iba't ibang bansa. Tayo po ay mapalad na kung saan tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng panibagong araw na kung saan tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Isang malaking pribileyo po na muli po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon at ating pong buksan ang banal na kasulatan sa Revelation chapter 17 verse 14 to 15. Ganito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. And he saith unto me, the waters which thou sawest, where the world sitteth, are peoples and multitude and nation and tongues. At ito naman po sa Tagalog. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patotot ay mga bayan at mga karamihan at mga wika. Sa umagang ito, mga kapatid, pagpalain po ng dakilang Diyos ang pagkabas ng kanyang makapangyarihan, at ako po ay tagapagsalita lamang ng mga mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga. Ay dadalhin ko kayo sa salita ng Panginoon, called, chosen, and remain faithful. Amen. Na tayo po ay mga tinawag, tayo ay pinili, at tayo po ay manatili na maging tapat po sa ating Panginoon. Tunay po na isang napakalaking pribileyo at isang napakagandang pabor, sapagkat sabi po ng ating Panginoon, for many are called but few are chosen. Marami po ang tinawag, ngunit kakaunti lamang po ang pinili po ayon sa salita po ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin, the current world population is approximately 8.3 billion people, as tracked by the Live Worldometer population clock based on recent United Nations estimate. Imagine, 8.3 billion of people, amen, ang namumuhay sa bawat bansa at sa bawat mundo na ating ginagalawan. Ay masasabi ko na tayo po ay napakapalad sapagkat tayo, amen, na tinawag ng ating Panginoon ay nagsumikap na tayo po ay isa doon sa mapili po ng ating Panginoon. Kaya dito sa aming hinahawakan po na iglesia dito po sa Natividad, ang population po ay umaabot, amen, na 43,779 people. 2024 pa lang po ito, amen. At kung titingnan po natin, marami pa na kung saan ay makikita natin, kung estimate natin sa Pilipinas, maging sa ating lugar na ating kinabibilangan, napakaraming tao po ang nagsasabi kami ay tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, lahat naman tayo, amen, lahat ng denomination, lagi po nila angkin na sila po ay tinawag ng ating Panginoon. Tayo rin po ay tinawag ng ating Panginoon. Pero ang kagandahan lang sa pagkatawag ng ating Panginoon, tayo po ay gumagawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon, na gusto natin na tayo po ay mapabilang doon sa mga ililigtas ng ating Panginoon. For many are called, amen, na tayo po ay called to be saved, na kung saan lahat ng tao na tinatawag ng ating Panginoon, gusto ng Diyos na ang lahat po ay mga ligtas, sapagkat ito po ang heartbeat ng ating Panginoon.
Hindi dahil tayo mga kapatid ay tinawag at tayo po ay nabautismuhan na ay masasabi natin mga kapatid, naganap na po yung ating kaligtasan. Hindi pa po. Kailangan tayo po ay magpatuloy hanggang sa wakas. Amen. Tayo po ay i-work out natin ang ating kaligtasan with trembling and fear. Sabi nga po ni Pablo. Amen. At sa ating buhay, hindi lang tayo basta-basta tinawag eh. Amen. Kaya nga sa ating Panginoon, we are called to serve the Lord. Tayo po'y tinawag na Panginoon. Tayo ay dapat ay maglingkod sa Diyos ayon doon sa ating kayang gawin. Tayo po ay maglingkod sa Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa, na kung saan lagi po natin first priority sa ating buhay po ang ating Panginoon. At tayo mga kapatid, tinawag ng Diyos para makilala po natin ang ating dakilang Panginoon. Moment by moment, at the same time ay masasabi natin, bawat oras, bawat segundong lumilipas, ay dapat po na ating pong malaman, makilala, sino nga ba yung ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam po natin, napakaraming katangian po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni David, be still for know that I am God. Sabi po ng lingkod ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kailangan po makilala po natin ng lubusan ang ating Panginoon. Hindi basta-basta makilala lang, kundi mapalapit po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. We are called to worship the Lord. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para sambahin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Amen. Sasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, nakilala natin ang Panginoon at masasabi natin, mga tunay na napakabuti po ng ating dakilang Panginoon, na isa tayo doon sa mga tinawag. Ang dami po tinawag ng Lord, pero tayo ay isa doon sa mga nanatili na kusan ay gusto natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga sa bilang ng mga tao dito sa ating mundong ginagalawan, amen, imagine 8.3 billion ay kabilang ka doon sa pinili po ng ating Panginoon. Kaya nga, napakapalad po natin. Tayo po'y pinili ng Diyos na tayo po ay may layunin na dapat ay gampanan sa Kanyang harapan, at the same time tayo po ay manatili sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen. Marami po, amen, na tinawag, ngunit mapalad tayo sa pinili po ng ating dakilang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi po ng ating Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you and ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Imagine, sa totoo lang talaga, amen, hindi po natin pinili ang Panginoon. Kailan lang natin pinili ang Panginoon? Nung ma-realize natin at nalaman po natin sa ating buhay na may Diyos tayong pinaglilingkuran. Imagine, sa simula pa lang, kapatid, amen, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay pinili ng ating Panginoon, at nung tayo po ay nakasumpong na magandang biyaya sa Diyos, tayo po ay tinawag, tayo pinili. At the same time, nagsumikap tayo na tayo po ay humayo, na tayo po ay nagsumikap na tayo po ay magsipagbunga. Kaya sabi ng Panginoon, that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain. Ibig sabihin, inaasahan po ng tao na kusan ay yung mga nagsolwin sa atin, inaasahan po, amen, na kung ano yung kanilang ginawa ay ganito rin po yung ating gagawin, na tayo po'y humayo at ang ating mga bunga po ay magsipanatili. Ganyan din po ang ating Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon out of 8.3 billion na tao, at the same time, napaka malaking pribilehyo sa sa ating buhay. Libre po natin tinanggap ang salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan pa yung purpose ng Diyos kung bakit tayo tinawag, pinili ng Panginoon, para ibahagi ang mga testimony na ating naranasan, na kung saan kung paano tayo binago ng ating Panginoon mula sa isang maruming basahan. Tayo po ay hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon, at tayo po ay ginawang karapat-dapat na tagapagdala po ng salita ng ating Panginoon.
Yung testimony lang natin kung paano tayo binago ng Diyos, na dati tayong ganito, ganyan, na kung saan ay maaaring ang iba sa atin, dating drug addict, ang iba sa atin ay masasabi natin na kung saan ay magnanakaw. Sabihin na natin lahat ng mga bagay na kung saan ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pero nung tayo po, amen, yung mga negatibong ugali natin, nung tayo po'y tinanggap, tinawag ng Panginoon at tayo po'y pinili, ang laki ng pagbabago. Kaya yung tinatawag na the power of your testimony ay napakahalaga sa ating buhay. Hindi ka pa man nagbabahagi ng salita ng Panginoon, makita ka lang nila. Amen. Ikaw po ay nagiging isang magandang daluyan ng pagpapala, testimonya, na kung saan ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay patuloy na kung saan ay lumilikha ng mga bagong bagay na pag-uugali natin, na kung saan ay patuloy na binabago po ng ating dakilang Panginoon. Isa pang purpose kung bakit tayo po'y pinili ng Panginoon is to teach the salvation. Ito po'y napakalaga sa atin, amen. Libre natin tinanggap ang kaligtasan, kaya libre din po natin na kung saan ay ipahayag at ituro po ang salita ng kaligtasan na nagmumula po sa ating Panginoon, sapagkat walang ibang pangalan sa sinong langit para tayo po'y maligtas kundi sa pangalan lang po ng ating Panginoon. At lahat ng ating gagawin sa salita at sa gawa ay gawin po natin sa harapan po at pangalan po ng ating dakilang Panginoon. Amen. Ang purpose po kung bakit tayo pinili ng Panginoon, to win soul for His glory. Sapagkat alam po natin, napakaraming mga tao na po ngayon ang naliligaw ng landas at hindi pa nababahaginan ng salita ng ating Panginoon. Kinakailangan kapag tayo po ay magsipag-akay, tayo po ay magsipagdala, at lahat ng tao kapag ay wala tayong pipiliin na kung saan ay ibahagi po ang salita ng ating Panginoon. Mapalad tayo sapagkat sa ating bansa, amen, o sa lugar na iyong kinagagalawan ngayon, hindi po bawal ang ipangaral po ang salita ng Panginoon. Kung doon sa mga ibang bansa na pinagbabawal po na ibahagi ang kaligtasan, amen, pero patuloy pang nagdadala, nag-aakay ng kaluluwa, how much more sa atin na tayo po'y malayang kumilos para abutin ang bawat kaluluwa na kung saan ay nagnanais ng kaligtasan mula po sa ating Panginoon. Kaya nga tayo po'y tinawag, pinili ng Panginoon para tayo po ay maging instrumento para po mapalawak, mapalago ang gawain ng ating Panginoon at marami pang kaluluwa na akayin ng Panginoon para sa plano po ng kaligtasan na patuloy pong ipinagkakatiwala po ng ating Panginoon. Chosen for purpose to use in the ministry. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang ministeryo na gagalawan po sa mundong ito. Amen. Kaya nga sa atin, mapalad tayo, pinagkatiwala po yung pananampalataya, yung salita ng Diyos sa atin. At the same time, may mga talento tayo na kung saan ay magagamit po natin sa ministry na ibinigay po ng ating dakilang Panginoon. Kaya kailangan lang po, amen, sa ating buhay, pagyamanin po natin kung ano yung mayroon tayo na kung saan ay binigay ng Panginoon. Magagamit tayo sa gawain po ng ating Panginoon. May kanya-kanya tayong ministry. Amen. Salamat sa Lord. May mga tao na kung saan ay magagaling, maghikayat, na kung saan ay mag-win, magdala ng mga kaibigan nila, mga pamilya nila sa gawain ng Panginoon. At kasi makikita po natin yung pagiging soul winner. Napakaganda pong bagay na kung saan ay dapat po, na kung saan ay ito po yung ating hanapin palagi, na yung kaloob ng Diyos na tayo po ay maging isang soul winner po sa harapan po ng ating Panginoon. May kanya-kanya tayong ministry. Kung meron kayong ibinigay ng Lord sa inyo, ministry of giving, tayo po ay magbigay sa Diyos na kung saan ay nang may buong kagalakan sa ating buhay. Kung tayo po ay pinagkatiwalaan sa ganitong ministry, tayo po ay maging tapat po palagi sa harapan ng ating Panginoon. Kung kayo po ay tinawag ng Panginoon sa ministry of the word, na kung saan ay ipangaral po ang salita ng Panginoon, amen, salamat sa Diyos. Maging maingat lang tayo sapagkat
bawat salita na ating binibitawan, tayo po dito mga kapatid ay nakikilala kung sino tayo sa harapan po ng ating dakilang Panginoon. At the same time mga kapatid, ang daming ministry kung ikaw po yung pinagkatiwala na tumugtog, amen, maging musician, amen, lagi po natin tandaan, napakahalaga ngayon sa iglesia yung magkaroon ng music team na kung saan ay magdadala sa mga tao kung paano tayo, amen, pangunahan po sa mga music ministry. Amen. Salamat po sa Lord sapagkat nung unang panahon, amen, kamay lang, masaya na po tayo. Amen. Mas lalong sumaya ang buhay natin nung nakilala natin ng Panginoon at tayo po, nung nakita natin yung mga talents natin ay nasabi natin kapatid na Lord, use me. Amen. Kaya nga, sa buhay po natin, pag bumibilang na po ang tao, makapin na 400 members, amen, ang dami na po na gusto mag-share ng Word of God, ang dami po makapin na kung saan ay gusto nila maranasan na tumayo sa pulpit. Kaya lang, may pamantayan po tayo sa church eh. Hindi lahat po ay nakakatayo, kaya mapalad po, amen, tayo, mga kapatid, kung kayo po yung pinagkatiwalaan na maging MC, maging devotion leader, maging Sunday school teacher, preacher, maging isang grupo po ng manunugtog, mga aawit na sa gawain ng Panginoon, pagyamanin po natin ito at the same time, amen, makikita po natin sa ating buhay kung nakikita ng Panginoon kung gaano tayo katapat, nakikita rin po, amen, ng mga lingkod ng Diyos kung paano po tayo nagsusumikap sapagkat sila po yung tagapagbantay ng ating kaluluwa. Alam nila kung gaano tayo katapat sa ministry na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. At the same time, makikita po natin, ang daming ministry na ibinigay ng Diyos, amen, sa ating buhay, amen. Hindi lahat sa atin ay may mga talento, pero salamat kay Lord, tayo po'y nagsusubikap sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya dito sa salita po ni Juan, amen, binabanggit po dyan yung patungkol po, amen, sa pagtatagumpay ng ating dakilang Panginoon at mga kasama ng ating Panginoon. Amen, na tayo po yon. Tayo yung tinawag, tayo yung pinili. At the same time, tayo po ay nananatiling tapat sa ating Panginoon kasi po sa buhay po natin ngayon, ito yung panahon na very crucial ang paglilingkod sa Panginoon. Marami po ang nawawala, marami po ang nanlalamig. Pero salamat sa Panginoon, amen, na tayo po'y patuloy na tinatawag, patuloy po tayo nagsusubikap na mapili ng ating Panginoon na tayo po'y maging manatiling tapat sa Kanya hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na tayo pong lahat ay tinawag, pinili upang tayo po'y manatiling tapat po sa ating Panginoon. Anuman ang posisyon mo sa church, anuman ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, kung ano man ang talento na ibinigay sa ng Panginoon, manatili po tayong tapat habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon at naniniwala po ako, pag ang tao po'y tapat, amen, makikita po natin ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon, hindi natin siya pinili, pero ang Panginoon ang pumili sa atin para ang ating mga bunga ay magsipanatili sa atin. At anuman ang ating hingin sa ating Ama sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob po ng ating dakilang Panginoon. Minsan pa, mga kapatid, manatili tayong tapat sa pagkatawag ng ating Panginoon. Sikapin po natin, piliin palagi na unahin palagi ang Panginoon, ang Kanyang gawain, at the same time, yung kalooban po ng ating Panginoon sa maliit at sa malaking bagay na tayo po'y pinagkatiwala ng ating Panginoon, tayo po ay manatiling tapat habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, manatili tayo sa ating Panginoon. Maraming po salamat sa ating Panginoon.